Hello mga ka-legit Davercads, panibagong updates po tayo kung saan sinasabi po ng ilang bashers na bakit daw hindi nag-celebrate ng bonggang celebration ang Itbulaga sa kanilang ika-45 year anniversary, na sinasabing totoo nga bang wala ng budget? So, i-fact check natin yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna magpasalamat sa mga subscribers po natin sapagkat nagbabalik pong muli ang ating pong channel para magbigay sa inyo ng updates at kaganapan patungkol sa Itbulaga. July 29 nang nag-celebrate ng kanilang ika-45th anniversary ang Itbulaga. Napansin nga natin ang tatagal na pala doon ni na Jose Manalo, Wally Bayola at Alan Kay. Ibang-iba pa ang itsura nila nung nag-umpisa sila at literal na doon sila inugatan 30 years ago. Ganon din sina Paolo Ballesteros, Raisa May Dizon, and Ryan Agoncillo at maging si Ice Higuera. Kasabay noon ang launching na rin daw ng kanilang ika-50th year anniversary. So pinaghahandaan po nila yung kanilang 50th. So ilang taon pa, 5 years in the making, na kailangan po is talagang umabot kasi yun naman talaga yung pinaka gusto talagang mangyari ng Itbulaga. Pero alam nyo po ba na sa nagdaan na anniversary nila ay napakarami pong mga bashers ang tumasang kilay at nagsasabi na bakit daw ganun lang ang celebration ng Itbulaga sa nasabing anniversary. 45 years syempre kapag po 45 years talagang bongga talaga yung kanilang celebration, pero nung nakaraang araw ay very simple lang po yung kanilang naging celebration. Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon answered the question as to why there was no big venue for Itbulaga sa kanilang 45th anniversary celebration during the show live telecast Tuesday, July 30. And according to Bossing, Vic Soto, contrary to their previous grand celebration, they decided to do something more meaningful and help the victim devastated by Typhoon Karina rather than spend the special occasion in big states like in the Philippine Arena or Mall of Asia Arena. So, talagang, kumbaga, parang sinasabi ni Bossing, kung gagastusin nila napakalaki, 'di ba? Para po dun sa nasabing venue na sinasabi para ma-cater yung maraming tao. Bakit po gagastos sila ng ganong kalaki at magse-celebrate ng bongga na alam po nila na may mga kababayan tayo na nasalanta ng bagyo? So, imbis na gumastos po sila sa mga ganong bagay, mas minabuti nila na gamitin yon para sa isang napaka-meaningful na paraan. Vic said that they originally planned a big show but they saw 3 reasons why it must be discontinued and instead allotted the budget to a bigger cause. So, ibig sabihin, sinabi po ni Bossing Vic sa kanyang interview na talagang meron na po silang original plan, napakalaking show na kanilang inihanda para sa lahat ng mga Davercads. Pero dahil po sa pangyayari na yon, na cancel or na delay. Una na dyan, dahil sa hamon ng panahon, mas mahalaga na magpadala tayo ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo, sabi niya. With this, Davercads flexes nearly 15 close bans. Wow! That will deliver relief goods to the families ravaged by the typhoon in different parts of Metro Manila and neighboring provinces. Grabe, ganun yung ginawa nila. 15 bans na talagang punong-puno ng mga relief goods. And those relief goods coming from their, dun po sa kanilang mga sponsors, Kasi it wouldn't be possible without those sponsors. Sa nakikita nyo po mga screen na ilan lamang sa mga example na mga relief goods na ipapadala nila sa ilang mga kababayan natin na talaga namang nasalanta ng bagyo. Bossing Vic Soto continue with the second reason, isa pang dahilan, karapat-dapat sigurong magtulungan tayo upang ibangon ang kabuhayan ng mga pamilyang na gustong makaahon araw-araw. So yun yung gusto nila, talagang ang kanilang puso ay tumulong talaga sa mga kababayan natin. Also, Mr. Joey De Leon, the Henyo Master Joey De Leon said
took the floor and announced that they would now give away bigger livelihood packages to select letter sender for their upgraded Dear Eat Bulaga segment, which was fulfilling the small requests for their viewers. As for the third and most important reason, Bossing Vic Soto proudly presented the continuation of EBS Scholars, EB scholarship program that has helped and was still helping many Filipino students for their 45th anniversary, and they will give out another 30 scholarship grant to deserving students. So, diba, ganun po yung gagawin nila. Imbis na gumastos po sila sa ng napakalaki, ang ginawa po nila is personally ibinigay nila sa tao. Kasi, kumbaga, sa 45 years ng existence ng Eat Bulaga, palagi naman talagang pinaghahandaan at pinagkakagastusan, diba? Pero this time, napakaganda po ng kanilang naisip na plan. A touching moment ensued when the scholars who were helped during the COVID-19 pandemic is now professional doctors and engineers gave testimonials and expressed their gratitude to the show. Grabe, diba? Yung mga tinulungan po nila, pinag-aral po nila, ngayon mga professional na. And that is really a good thing na may ganitong klase ng show na talagang ang puso ay tumulong sa mga Pilipino. Netizens showered praise to the longest running noontime show, hoping that they will continue to help more Filipinos. Additionally, Eat Bulaga started their 5 years to 5 decades countdown that day as they approach their 50th year in 2030. So, yun po yung talagang inaasam-asam ng TVJ, which means hindi po totoo yung mga nagsa-circulate na news na wala na raw budget ang Eat Bulaga para po mag-celebrate ng kanilang ng bonggang celebration para sa ika-45th year anniversary. Dalawa lang yan kasi kung pinagkagastusan po nila yung kanilang 45th year anniversary, tapos habang may mga kababayan tayo na talagang nangangailangan, may masasabi ang tao, 'di ba? May mga bashers, lalong ladami ang bashers ng Eat Bulaga. And we do not know na talagang hanggang sa ngayon nagpapatuloy pa rin yung mga kakampi, at bashers ng Eat Bulaga dito sa Facebook. Di ko na lang siya papangalanan, pero nagpapatuloy pa rin siya sa mga hallucination niya at paninirang puri niya sa Eat Bulaga. So, ang fact checking natin is it's not true na wala na talagang budget ang Eat Bulaga dahil napakaganda at mas magastos yung kanilang gagawin. Pero inyo pag-aaralin nyo for how many years hanggang sa maging professional. And sometimes, yung mga professionals na mga pinag-aral po nila, yun din mismo ang kinukuha nila dyan po sa kanilang show para po talagang mas ma-extend pa yung kanilang tulong, diba? Ang good thing pa dito is talagang si Bossing Vic Soto, si Master Henyo Joey De Leon, and si ng dating senator na si Tito Soto na ang nagpaliwanag sa publiko patungkol sa bagay na yan. And at least, diba, na-clear na po ang lahat. It's not true na wala na po sila mga sponsors, but still, dumadami pa. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.